Amen. Please, tayo po'y manatiling nakatayo. Pagpaumanhinan niyo po na natatraffic ako dun sa opisina ko medyo malayo. At saka hindi pa na-widening yung kalsada. So, let's open our Bible in the book of, naalala niyo pa ba yung pinag-uusapan natin that Christ in every book of the Bible? Nasaan na tayo? Ha? 2 Samuel. Tama ba? 2 Samuel. Let's read 2 Samuel chapter 7. Starting in verse 4. Let's read it responsibly. No? 2 Samuel chapter 7, starting in verse, umpisa na natin, from verse 1 hanggang verse 17. Okay? 2 Samuel chapter 7. Are you there? All right, let's read responsibly. Ako yung 1, kayo 2, and then sabay-sabay tayo sa verse 17. Okay? And it came to pass, when the king sat in his throne in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies, that the king had said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in an house of cedar, for the ark of God dwelleth within curtains. And Nathan said to the king, Go, do all that is in thine hand, for the Lord is with thee. And it came to pass that night that the word of the Lord came unto Nathan, saying, Go and tell my servant David, Thus saith the Lord, Shalt thou build me an house for me to dwell in? Whereas in all the places wherein I have walked with all the children of Israel, spake I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people Israel, saying, Why build ye not me an house of cedar? Now therefore, so that thou say unto thy servant David, saith the Lord of hosts, I took the scepter from the plowing of sheep to be ruler over my people, over Israel. And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all thine enemies out of thy sight, and have made thee a great name, like unto the name of the great men that are in the earth. Moreover, I will appoint a place for my people place, and will plant them that may dwell in the place of their own, and move not more, neither shall the children of wickedness afflict them any more, as before time. And as since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused thee to rest from all thine enemies, also the Lord telleth thee that he will make thee an house. And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep in thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men. But by mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom put away before thee. Thine house and thy kingdom shall be established forever before thee. Thy throne shall be established forever. Sabay-sabay po tayo in verse 17. According to all these words and according to all his vision, did Nathan speak unto David. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, O Diyos, at nagpapasalamat sa gabing ito na muli niyo po kaming tinipon sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Magandang salamat po sa katapatan mo po sa buhay po ng bawat Diyos sa amin.
Patuloy mo po kami pangunahan sa gabing ito. Lahat higit yung mga bata, Panginoon Diyos, nandun sa kabilang building. I pray na bigyan mo po sila ng enthusiasm sa pakikinig ng inyong salita. At mula sa mga batang ito, mag-raise po kayo, Panginoon Diyos, ng great preacher, great teacher, ng mga kabataan, mga batang ito, na minsan isang araw tatayo, Panginoon Diyos, sa pulpitong ito o sa gagamitin mo sa napakalawak mo pong gawain sa hindi lamang sa aming lugar kundi sa iba't ibang lugar. God, salamat po sa vision na patuloy pong binibigay sa amin. Salamat sa pananampalataya na kayo po, Panginoon Diyos, ang naglagay sa aming puso at isipan at patuloy na nagpapalago. I pray na patuloy po kaming bigyan ng masunuring puso, Panginoon Diyos, sa inyong mga salita. Sa ganon, kami po'y patuloy na lalago at itibay sa pananampalataya at patuloy mo pong magagamit sa inyo pong napakalawak na gawain. Patuloy po kami bigyan, Panginoon, ng maayos na internet connection ngayon. At ganun din po ng maayos na sound system. Sa ganun, Panginoon Diyos, ay makakarating ang inyong mga salita, ang inyong mensahe sa inyong mga anak na maliwanag at anuman pong maliwanag na maunawaan po namin ay may isabuhay naman po, Panginoon namin. Salamat, Panginoon Diyos. Pagpalain mo rin po yung revival sa Ramos Tarlac at yung mga paparating na gawain para sa inyong gawain para sa malawakang gawain, Panginoon Diyos. Kalalawak na inyong gawain, patuloy pong pagpalain ng inyong mga anak at gamitin mo po ang bawat isa sa anumang kaparaanan. Pagpalain mo po ang aming pastor, ang kanyang buong pamilya, at ganun po ang church as a whole. Lahat ng programa at activities ng church ay patuloy pong pagpalain at gamitin mo po maging instrumento para sa hindi lamang sa ikalalago ng inyong mga anak, kundi sa ikalalago din, Panginoon Diyos, ng mga bagong mananampalataya sa pamamagitan ng pag-involve sa mga programang ito. At tulungan niyo po kami, turuan niyo rin po kami na maging daluyan ng pagpapala, kung paano kami magiging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. O God, maraming salamat po at kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Alright, ang 2 Samuel ay tapos naman na natin ito sa synopsis, di ba? So, konting background na lang ulit. I-refresh ko sa inyo na bagamat ang writer nito ay unknown, no? Pero some theologians suggest na si Nathan, yung siyang sumulat nito kasi si Nathan, of course, siya yung personal nakakaalam ng account na ito. Siya kasi he is the prophet during this time. No? So siya yung spokesperson ng Diyos na nagsalita para kay David. No? Makikita natin sa book na ito kung paanong makikita natin na yung sumulat dito ay naka-focus sa pagre-reign ni David. Kaya nga yung purposes, merong purposes na inilagay yung writer ng book na ito. Number 1 is to record the history of David's reign. Yun yung unang rason, unang purpose. And the second is to demonstrate effective leadership under God. Because David, during his time, ay talaga namang masunurin sa Diyos. Masunurin sa Diyos si David. So, bagamat may time na nag-fail siya, pero ang kagandahan kay David, madali siyang mag-repent. Alam niya, pag wala siya sa kalooban ng Diyos at nabili siyang bumabalik sa kalooban ng Diyos. And the third reason is to third na ba sinabi ko? O pangalawa pa lang? Ano yung una? To record David's
the history of David's reign, to demonstrate effective leadership under God. Tama, yun pangalawa. Pangatlo, to reveal that one person can make a difference. No? Ang isang tao ay pwedeng maging kakaiba. No? Yan ay pwedeng mangyari sa buhay ng tao, lalo na sa buhay ng Kristiyano. Diba? Pwede tayong maging kakaiba. Just like David. Kakaiba siya sa lahat ng mga naging hari. Kaya nga siya tinaguriang the greatest king in Israel. Siya naman talaga, wala ka nang makikitang mas higit pa kay David as far as leadership is concerned. Oh? So, he makes the difference. He made the difference. And we can make a difference too as a Christian. Amen? Amen. Parang hindi kayo niniwala doon. And then the fourth is to show the personal qualities that please God or that pleases God. So si David ay talagang meron siyang qualities na kung saan natutuwa ang Diyos, kaya nga tinagurian siyang a man after God's own heart. No? Talagang may puso ito si David. Kung paano niya, alam niya kung paano pasasayahin ang Diyos. Amen. And then the fifth and last is to depict or simply to describe David as an ideal leader of an imperfect kingdom. Ideal leader, no? Ibig sabihin ano ibig sabihin ng ideal? Yung ano nga yung Tagalog sa ideal? Pwede niyo ba akong tulungan? Nasa dulo ang dila ko, baka makikita nyo. Ano nga yung sinasabi ng mga babayan, ganito yung ideal man ko. Di ba na sinasabi niya, no? So he is an ideal leader, no, of an imperfect kingdom. Kasi wala naman talagang perfect kingdom sa ibabaw ng lupang ito eh. Wala naman talagang perfect organization sa ibabaw ng lupang ito eh. Even the church, no? Because the member of the church ay hindi perfect, no? Walang perfect na miyembro sa iglesia. Pero merong tamang iglesia. No? Bagamat hindi perfecto pero tama. Pero papunta yan sa perfection. No? Ibig sabihin na lumalago yung tamang iglesia. No? So siya yung ideal leader sa imperfect kingdom. And for show Christ, pinapakita lang nitong sa pamamagitan ng leadership o kingship ni David, pinakita yung na merong isang Kristo na isang ideal leader, no? Ideal leader of a new testament and a perfect kingdom. Kung si David ay imperfect kingdom ang kanyang nililid, pero mula sa kanyang lahi ay lumabas yung perfect king na maglilid ng perfect kingdom. Amen. So kaya nga, who is Christ in the book of 2 Samuel? The first thing na makikita mo dyan, dalawa lang naman to, Christ is the seed of David. Sabi niya sa verse 12, binasa natin, and when thy days be fulfilled, it is concerning or pertaining to David. And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, o pag sakaling ikaw ay mamatay na, sabi niya kay David, I will set up thy seed after thee. Pagkatapos mo, merong offspring na lalabas sa iyo, which shall proceed out of thy bowels, manggagaling mismo sa iyo. And I will establish his kingdom. Pag binasa mo tuloy-tuloy, makikita mo yung kingdom na yun. Mula kay David, lalabas yung seed, yung offspring,
lalabas yung isang king na ang paghaharian ay perfect kingdom. And it will be forever. Sabi ng iba, walang forever. Merong forever. Merong eternal eh. There is an eternal kingdom. No? At merong eternal king. No? Kaya si David, Christ is the seed of David. No? Offspring siya. No? Mula kay David. Paano natin nasabi yun? Tingnan nyo sa Romans chapter 1. Romans chapter 1. Romans in chapter 1 in verse 3. The Bible says, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. No? Si Paul ay nagpapatunay na si Kristo ay mula sa seed ni David according to the flesh. No? Kasi pag pinag-aralan mo yan, ang genealogy na yan, makikita natin. Tingnan natin, balikan natin sa Matthew chapter 1. Sa Matthew chapter 1, mababasa natin dyan, from the very first verse ng chapter 1 of the book of Matthew, sabi yan, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Tapos pagkatapos dyan, binaybay na kung sino-sino yan. No? Abraham bigat Isaac, Isaac bigat Jacob, Jacob bigat Judas, and his Jacob and begat Judas and his brethren, and Judas begat Perez and Sarah and Tamar, Perez of Tamar. So makikita mo dyan, ine-emphasize lang yung merong significance na yung lahat yan, puro lalaki. No? Yung lineage na yan. No? Binabanggit lang yung mga asawa nilang babae pag merong significance na pangyayari. Katulad ni Sarah. Katulad ni Ruth, ni Rahab. No? Yeah. Makikita natin dito na mula sa lahi na to hanggang sa bababa, hanggang sa lumabas si Jesus Christ. Makikita mo sa verse 16, and Jacob begat Joseph, the husband of Mary. Of course, si Mary, may significance si Mary. Si Mary ay sinasabing mapalad sa lahat ng babae. Bakit? Sa kanya ipinanganak yung King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Sabi niyan, of whom was born Jesus, who is called Christ. Nakita niyo po ba yung binasa natin? Nakita niyo yung genealogy ng Panginoong Jesucristo na ibig sabihin nasa lineage siya ng kingship ni David. Are you listening? So yun yung genealogy. Makikita natin dito sa binasa natin talata, meron dalawang mensahe. Tuloy natin yung pagbasa sa Matthew chapter 1. Sabi niya sa nasa verse 18, sabi niya, now the birth of Jesus Christ went on his wise when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, and was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Nag-isip pang hiwalayan siya ni Joseph, samantalang sila engaged na, kasal na lang ang kulang nila. Bakit? Kasi nalaman niyang buntis. Pero nung naipaliwanag sa kanya ng angel na yung pinagbubuntis ni Mary ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, ayun, naunawaan niya na si Mary ay ginamit ng Diyos para maipanganak ipapanganak yung tagapagligtas. Sabi niya sa verse 19,
But while he was taught, sabi ni sa verse 20, but while he taught of these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So makikita natin dito na merong dalawang mahalagang mensahe na gusto kong makita nyo rito sa mga talatang ito, na of course si Matthew, yung writer ng book na ito, ay nirepresent si Jesus Christ as the King of Kings. As the coming kings. Pinapaliwanag ni Matthew, ito yung king, ipapanganak na king. No? So inirepresent sa book of Matthew yung pagiging hari ng Panginoong Jesucristo. But gusto ko makita nyo yung dalawang mensahe mula sa talatang ito sa verse 21 and verse 3. That sabi niya sa verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Thou shalt call his name Jesus. Why? His name is Jesus, for he shall save his people from their sin. He is the Savior. And he must be your Savior. Amen. That's the first message. Jesus is the Savior. No? Jesus is the Savior. And because he is the Savior, sabi sa verse 23, nung siya ipinanganak na, tatawagin siyang Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Nung ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, para iligtas niya yung sangkatauhan. Siya mula sa langit, iniwan niya yung kanyang trono, nagkatawan tao, naganyong alipin hanggang sa kamatayan sa krus para iligtas niya tayo, ikaw at ako, sa siguradong kapahamakan sa impyerno. Amen? Kaya nga, siya'y nanahan dito sa lupa for a while. Pero ang kagandahan nun, kahit siya'y namuhay na maguli, at umakyat na sa langit, hindi tayo nanatiling empty, hindi tayo nawala ng tagapagligtas, hindi nawala yung presensya ng Diyos sa atin. Buhat noon na sinasabi ni Matthew na God with us. Hanggang ngayon, dapat God with us. Di ba? Sabi ng Biblia, after we heard the truth, the gospel of our salvation, we are sealed of what? Parang hindi nyo alam yun, The Holy Ghost. Naselyuhan tayo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, present yung Diyos sa buhay ng Kristiyano. Hindi ko alam kung naintindihan nyo sinasabi ko. Naintindihan nyo ba sinasabi ko? Kayo yung kausap ko. Naintindihan nyo pa ako mga bata? Diyan sa junior church. Kayo ang kausap ko, Michelle Baque. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Naintindihan niyo ba ako? Buti na lang na kung naintindihan niyo ako, salamat. Pero kayo hindi ko naintindihan. No? So, napakahalaga na maunawaan natin na sa book of Samuel, Christ is the seed of David. Bakit in-emphasize na siya seed of David? Kasi mula sa genealogy ni David, ipinanganak, lumabas yung King of Kings and the Lord of Lords. And He is your Savior and my Savior.
Siya rin yung nagbigay siya yung nagpadala ng banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin ngayon. Kaya yung presensya ng Diyos ay nananatili sa atin. Amen. Kaya nga si John nagpapatunay na ang Panginoong Kristo ay nagmanifest in the flesh. Sa John chapter 1 verse 14, kung naalala nyo, kung nabasa nyo na yan sa inyong Biblia. Amen. Konti pa lang nakabasa. Basahin niyo po, John chapter 1, verse 14. No? Yung Diyos ay nagmanifest sa flesh. And that was the Lord Jesus Christ. Amen. Si John ay nagpapatunay na si Kristo ay anak ng Diyos. At pinatunayan ni John na yung deity ng Panginoong Hesukristo, yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Amen. Siya yung anak ng Diyos. Ilang beses pa ulit-ulit sinasabi na dyan, He is the Son of God. And he that believe on the Son of God, magkakaroon ng eternal life. And lahat ng tatanggap sa Kanya, ipagkakalooban ng sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kayo at ako'y tinawag na anak ng Diyos. Amen. Christ is the Son of God, and He is God who manifests in the flesh. Through the royal blood of David, the greatest king of all. Are you listening? Through the imperfect or not perfect kingdom, pero sa pamamagitan niya lumabas yung perfect king. And He is our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Bagamat matagal ng panahon yan, that was more than 2,000 years ago. Are you listening? When that perfect king was born. No? Kaya nga, tignan nyo, sa book of Luke, hindi ko na markahan kanina. Sa book of Luke, chapter 1, sabi niya sa chapter 2, chapter 2, sabi niya, starting in verse 8, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be of all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen. Mula sa city ni David, ipapanganak yung tagapagligtas. At siya'y tinawag na Kristo. He is Christ the Lord. Amen. For this shall be a sign unto you, ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel of multitude of heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Naunawaan ng mga shepherd boy na merong ipinanganak. At hindi nung nakti na pinuntahan nila, nakita nila ang Panginoong Hesukristo. Nandun sa sabsaban. Ipinanganak sa sabsaban. Bagamat siya'y hari ng mga hari, pero siya'y nagpakumbaba, binaba niya yung sarili niya, ipinanganak siya sa isang pasabsaban, sa isang anong tawag doon? Sa kulungan ng mga hayop. Para may ipakita sa atin ng Panginoon kung gaano siya nagpakumbaba. Hindi siya bumaba na parang
pagpunta niya rito ay hari na siya. Kaya nga na-miss ng Israel yung pagpunta ng Panginoon eh. Kasi ang inaasahan nilang darating ay yung hari na nakasakay sa chariot at lumilipad at pababa sa lupa i-eliminate niya yung mga kaaway ng mga Israel, ng Israel. Pero hindi ganoon nangyari. Kaya hindi nila, na-miss nila yung pagparito ng Panginoong Jesucristo. Pero yung shepherd, sino yung shepherd? Mga nag-aalaga ng mga hayop. Nakita nila at sila yung masayang, sila yung nagsasabing, glory to God in the highest. Pinanganak na yung tagapagligtas, pinanganak na yung hari ng mga hari. Amen. Kaya sila'y nagkakatuwaan. Sila'y masaya na nakita nila may pinanganak na tagapagligtas. Sabi ko nga, bagamat yan ay mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. Na-miss ng Israel. Pero alam mo ba, hindi lang Israel ang nakamiss. Hindi lang sila ang hindi nakatanggap, hindi naunawaan yung mensahe. Hindi nila nakita o hindi nila pinaniwalaan na ipinanganak na yung tagapagligtas more than 2,000 years ago. Ang masakit na katotohanan. Maging hanggang sa panahunan natin ngayon, maraming hindi nakakaunawa ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya nga makakakita ka ng mga tao ngayon, mga Pilipino, I'm talking about the Filipino. Kilala nila ang Panginoon. Pag tinanong mo siya, kilala mo ba ang Panginoong Jesucristo? Opo. Sino siya? Siya yung Panginoon. Kailan yung birthday niya? December 25. 2,000 years ago. May date pa. Yun lang ang natandaan nila sa ipinanganak. More than 2,000 years ago, merong isang ipinanganak. Kaya nagsa-celebrate sila, joy to the world, the Lord has come. Masaya sila. Pasko ngayon, let's enjoy the season. Kaya makikita mo sa kanila, nandyan yung alak kasi nagkakasiyahan sila. Yun lang ang alam nilang kasiyahan. Sila ang masaya, pero ang Panginoon hindi masaya sa kanila. They missing the point. Akala nila, ganun lang ang pagkakakilala nila sa Panginoon. Bakit? Hindi naman kasi sila naniniwala sa Biblia natin. Kaya, kung ano yung nakagisnan nilang pagsa-celebrate ng sanglibutan sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, yun din lang ang makikita mo sa kanila ngayon. Kaya hindi mo mawala sa kanilang lamesa yung alak. Yun lang ang kanilang alam eh. Kaya nga merong mga Kristiyano katulad natin na nagpaunawa sa atin that more than 2,000 years ago, merong ipinanganak na hari ng mga hari. Bagamat siya ipinanganak sa kulungan ng mga hayop, pero yet siya pa rin yung eternal king na siyang ang dapat naghahari sa buhay ng bawat tao. Pero paano nila ito makikilala kung tayo mismo mga Kristiyano hindi makita yung Panginoon sa buhay natin? Amen. Kung tayo yung mga Kristiyano na pakaangkaang pa rin, yung matagal nating bisyo, hindi pa rin nating maisuko-suko sa Panginoon. Paano sila maniniwala na meron na nga tayong Panginoon na tagapagligtas? Nakilala nga natin talaga yung hari ng mga hari. Paano sila maniniwala? Nakakaawa naman sila. Sino pa? Tayo lang, kapatid. Ang pag-asa nila na makilala itong Panginoon natin na ito at maging tagapagligtas nila. Biruin mo, tuwing ganitong season, masaya yung mga tao.
Nagse-celebrate sila, Christmas time, Merry Christmas. Pero tanungin mo, pag ikaw ba namatay, tiyak mong pupunta ka sa langit? Of course not. Wala namang nakakaalam yan. Amen? Pero merong mga nakakaalam. At sila'y tinawag na Kristiyano. At sa lugar na ito, tinawag silang mga Baptist. And yet, hindi sila nagsasabi, hindi man lang sila nagpapakilala sa mga tao na meron siyang Panginoon at tagapagligtas. Masakit nga kako, hindi makita ang Panginoon sa buhay niya. Amen. Kaya hindi maisuko-suko yung mga bisyo na yan eh. Kaya hindi maisuko-suko yung ML na yan eh. Kaya hindi may suko-suko yung TikTok na yan eh. Kaya hanggang sa buhay Kristiyano, dinadaan na lang sa TikTok yung kasiyahan eh. Minsan lang to, sagadin ko na. Kaya kayo naman, huwag kayong ma-offend pag nakakita kayo ng mga full-time na nagti-TikTok. Yan, sabi ang prinsipyo natin yan doon pa lang sa Taguig. Na pagkasiyahan, kasiyahan. Huwag kang ma-offend dahil nagsayaw o may kumanta ng carnal song yung isang Kristiyano. Kasi katuwaan nga si kasiyahan, magsaya ka. No? Huwag kang maging killjoy. Pero pagdating naman sa trabaho, seryosohin mo. Amen. Kaya nung birthday ni Joshua, nag-celebrate kami dito. Kung makapapanood nyo yung kanilang mga seryosong TikTok, seryoso eh. Mapapanood nyo yan. Doon lang sa page ng mga full-time. Kung gusto nyo makita, doon nyo po. Maliban na lang kung nilik nyo na kayo mga full-time. Pag nag-leak yan, patay kayo sa akin. Buti na lang, hindi nila nakuha yun, hindi nila na-videohan yung aking TikTok. Yung kay Paul, kitang-kita eh, grabe. Ngayon lang ako nakita ng ganong movement eh. Kaya pala nilalayo niya yung kasi malalaki yung movement niya eh. Layo eh. So dapat masaya tayo. Dapat, bagamat tayo yung nagkakasiyahan, masaya pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Pwede naman tayo maging masaya na walang alak. Amen? Pwede naman kape-kape eh. Ba't ka mag-aalak kung pwede ka naman magkape habang mas sumasaya? Amen? Di ba aling hayaan mo nang tumaas yung acid? At least acid lang. Madaling gamutin yan. Kaysa naman ulcer, kakaalak. O Hepa B, Hepa A. Ha? Kaya kung magkakape kayo, mga kapatid, ina-advise ko kayo, brewed coffee. Na walang sugar. Para walang acid. Kahit na isang timba pa maubos mo yan sa isang araw, hindi ka lang makakatulog. Pero walang acid. No? Kaya, yan yung pati yung inumin ng mga tunay na lalaki. Pagka uminom ka ng brewed tapos kinasukalan mo, medyo hindi pa gaanong tunay yan. Kaya pagka nasubukan mo na magkape ng yung medyo matapang, kaya kang ipaglaban, tapos walang asukal, yan yung mga inumin ng mga tunay na lalaki. Pero pag nakita mo na nag-asukal na isa, dalawa, ay, nambira, delikado na yon. Candidate yan, candidate. Ha? Kaya, kapatid, tayo ang pag-asa ng mga kapitbahay natin. Ikaw yung pag-asa ng kapitbahay mo. Ikaw yung pag-asa ng tatay mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ikaw yung pag-asa ng mga kamag-anak mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Na hanggang ngayon ang celebration nila, pare, tagay. Pasko na, dapat, biruin mo, tuwing Pasko sila yung masasaya ka. Case na beer. Yung mga social, may mga ano pa, mga red wine, white wine.
Yun talaga yung pinaglalaanan nila ng mahal na inumin para sila'y masaya. Ang tanong, masaya ba ang Panginoon? Of course not. Sila ang masaya pero ang Panginoon hindi. Kaya ang nakakalungkot naman mga kapatid, tayong nakakakilala personally sa Panginoon. At hindi natin ito maipakilala sa kanila. There's something wrong within us. Meron tayong problema. Bakit tayo nahihiyang ipakilala yung ating tagapagligtas? Bakit? Ha? Pag ipapakilala mo ba yung tagapagligtas, pagkatapos mo bang maipakilala, hihingian mo siya ng pera? Hindi naman. Wala ka namang hihingi sa Kanya. Ipapakilala mo lang ang Panginoon at tagapagligtas sa Kanya. Tagapagligtas lang muna tayo. Doon muna tayo sa tagapagligtas. Ha? Na mula sa lahi ni David, nasa royal blood ni David. Pag pinag-aralan nyo, yung lahi ni Joseph at lahi ni Mary, parehas yan galing sa lahi ni David. Ha? Nasa royal blood parehas yan. Pero tignan mo yung mga tao ngayon. Pag mas obserbahan mo kung paano sila mag-celebrate. Hanggang ngayon, ang akala nila, si Mary ay virgin pa rin. Nakita ka bang virgin na nagkaasawa at nagkaanak pa ulit? Paano yun? Doon lang naputol eh. Nung ipinanganak si Jesus, hindi na nila alam yung sumunod. Hindi nila alam na nanganak pa ulit si Mary na mga kapatid ni Jesus Christ sa flesh. Ha? Hindi nila alam yun. Kaya ang tawag nila kay Mary ay Virgin Mary pa rin. Kaya nga nakakaawa naman na hindi nila makilala yung ating tagapagligtas. Amen. Hindi talaga nila mapapakilala, hindi nila makikilala kung hindi natin ito papakilala. Kaya ganoon na lang kahalaga kung bakit may Christian Bible Baptist Church sa Caloocan. Tayo ang pag-asa ng mga taong ito na hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Tayo yung pag-asa ng mga taong ito na nag-neglect, nagre-reject sa Panginoong Hesukristo. Sinasabi nila, hindi yan Diyos kasi yung Diyos ay walang buto at walang laman. Paano maging kakatawan tao yung Diyos kung mawawala ng buto at laman? Pag nakita mo yung nagkatawang tao na walang buto at laman, anong tawag doon? Hindi tao yun. Kaya nga nagkatawang tao eh. Bagay na mahirap unawain ng mga taong sarado ang kanilang isipan. Pero salamat sa Panginoon, kaya tayo naligtas, kaya tayo naririto dahil ang Diyos ay binuksan ang ating isipan. Kaya nagkaroon tayo ng pananampalataya at tinanggap natin yung pangako ng Diyos na pagtatanggapin natin siya, pagsasampalatayan na natin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya iyan ang kailangan ng mga taong nasa paligid natin. Dapat maunawaan nila kung bakit tinawag na si Kristo, Christ is the seed of David. Of course, pag sinabi mong seed, offspring, may nakapaloob dun na, alam mo na, pag seed. Pag sinabing seed, galing naman talaga sa lalaki. Pero hindi yung punto, hindi siya tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawan tao.
Hindi nila pwedeng pasinungalingan yun. Ha? Sino yan? Pero, sino yan? Ha? Nang link? Ayos. Ano yan? Ano niya? Nandiyan pa ba? Wala na. Nandiyan pa rin? Nakausap mo ba siya? Nag-i-English ba to? Nagkaintindihan ba kayo? Baka, ha? Nag-chat ka lang. Nag-response naman siya. English. Patay tayo. Hindi ko alam kung paano ko kakausapin ito. Ikaw nga, hindi mo nakausap eh. Alam nga namang paduduguin ko pa yung uling ko dito. But here's the thing. Para maintindihan ako ng mokong na to. You just need to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. If you miss that, you can miss hell in your life. You will die and you'll find yourself in hell after you depart from this earth. You will go straight to hell if you don't receive Christ as your Lord and personal Savior. You need to accept Him now before it's too late. Amen. He is from the seed of David. He is the seed of David. From David's genealogy, from the kingship of David. The Israelites, the Jewish people miss him 2,000 years ago. And until now, they missing it. They missing the point. They miss the Savior. And mind you, He is the only hope. He is our only hope. Siya lang yung pag-asa natin na makarating sa langit. He is the only way to heaven. There is no other way going to heaven. It's not your religion. It's not your good works. Not even your baptism. But it's only the Lord Jesus Christ. He said in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Only Christ is the way to heaven. You need to believe it. You need to believe it before it's too late, brethren. Amen. Para mawala na yung pagse-celebrate ng tao na mali. Ang mga tao hanggang sa ngayon, maraming Pilipino ngayon, hanggang sa ngayon, ang celebration nila sa Pasko ay regalo. Pag walang regalo, hindi masaya. Pag walang handa sa lamesa, hindi masaya. Pag walang dekorasyon sa bahay, hindi masaya. Ang lungkot naman ng Christmas natin. Wala man lang tayong Christmas light. Wala man lang tayong hamonado sa lamesa natin. Wala man lang tayong chicken joy. Yun ang alam nilang kasiyahan. They thought yun lang ang mga bagay na magpapasaya sa kanila. They missed the point. They're missing the point. Amen. Si Kristo lang ang magpapasaya sa buhay ng Kristiyano. He must be the completer of Christian life. Amen. Siya dapat.
Siya dapat ang naitataas sa buhay ng Kristiyano. Siya dapat yung masaya. Kung siya man ay sineselebrate ang birthday, kung sineselebrate man natin yung birthday ng Panginoong Jesucristo, of course, hindi tayo naniniwala na December 25, ipinanganak ang Panginoon. Pero naniniwala tayo, may ipinanganak ang na Panginoon at tagapagligtas more than 2,000 years ago. At hindi natin kinakailangang ma-miss yun. Sayang pag na-miss natin. Dahil pag na-miss natin ang Panginoong Jesucristo, hindi natin mamimiss ang impyerno. Amen. Hanggang ngayon, ang mga tao masaya pa rin sa ginagawa nila. Pero ang Diyos hindi masaya. Kaya grabing lungkot pag hindi nakatanggap ng regalo. Grabing lungkot pag hindi niya nakasama yung mahal niya sa buhay. Tagal ko na hindi nakakasama yung nanay at tatay ko. Ilang Pasko na. Ilang Pasko na hindi ka naman magkakasama. Namimiss ko na sila. Kaya gusto ko nang umuwi, Pastor. Ha? Kasi, kapatid, huwag tayong madala sa okasyon. Nakakala natin pag nakakita tayo ng mga magkakamag-anak o magkapapamilya sa mall, yun lang ang kasiyahan. Ha? Akala natin yung kasiyahan kasi may mga dala silang groceries, may mga dalang regalo, mag-exchange gift. Tapos, exchange gift, sabi niya, hindi bababa sa 50, hindi bababa sa 100, tapos makatanggap ka. Kumpira, 20 lang to. Nakita ko presyo nito, 20 lang to. Lugi ako, lugi. Yung binili ko, tigwa 150. Bakit yun yung, hindi nila naunawaan yung essence ng giving. Hindi nila naunawaan yung essence ng give. Yung give ay pag nagbigay ka, hindi ka mag-expect ng kapalit. Pero tayo nagbibigay kasi gusto natin. Sana may tanggap ako, mahigit dito. Pero sa regalo pa lang, gusto natin makalamang na. Kaya pag nakakuha ka ng hindi mo ina-expect, grabing disappointment. Grabe naman siya, ito lang binigay niya sa akin. Lalo alam mo, nakabunot sa'yo, may pera naman. Para hindi ganon. Amen. Pakilala natin ang Panginoon. Ipakilala natin yung ating tagapagligtas. Siya'y mula sa lahi ni David. From the offspring of David. He is the offspring of David. The seed of David. Amen. Hindi lang yon. The second thing. Second thing is, Christ, not only is the seed of David, but Christ is David's Lord. When you say Lord, He is the master, the ruler, the sovereign. In Psalms, kaya sabi ni David in Psalms 110, Psalms 110. In verse 1. Sabi ni David, the Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. Si David ang nagsasalita sa talatang ito. The Lord said unto my Lord. Si Jehovah ang sinasabi niyang Lord dyan, of course, siya ang Panginoong Jesucristo.
na nagpakilala sa mga Pariseo at Eskriba in the book of Matthew, in the book of John. No? Siya yun. Siya yung Lord ni David. And He must be the Lord of all Christians today. Amen. Kaya nga, di ba, kaya nga pag nag-share tayo ng gospel, pag nag-share tayo ng Panginoong Jesucristo, hindi naman lang tagapagligtas ang pinapakilala natin sa Kanya eh. Di ba? Inseparable yung pagiging Lord and Savior. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon muna bago tagapagligtas at hindi yun pwedeng maghiwalay. Pero karamihan sa tao gusto lang tagapagligtas pero ayaw niya ng Panginoon. Maging sa buhay ng mga Kristiyano. But He is the Lord of David. Christ is David's Lord. And He must be your Lord. Siya dapat ay Panginoon mo rin. Panginoon natin siya. Hindi lang siya tagapagligtas, hindi lang siya hari ng mga hari, kundi siya ay Panginoon mo at tagapagligtas mo. Amen. Anong bang dapat natin gawin sa Panginoon? Ha? Kung siya yung Panginoon mo, anong dapat gawin mo sa Panginoon mong yan? Kayo po, tinatanong ko. Ha? Minsan, alam mong, yung Panginoon natin, hindi si Kristo. Kayong mga Kristiyano kinakausap ko, kayo na kinakausap ko. Ha? Hindi si Kristo ang Panginoon natin. Minsan si Regine. Hindi, aminado naman yan si Jome. Sabi ko, nung huli kami nag-usap, bago siya makapunta rito, dinalo ko sa bahay. Jomar, hindi si Regine ang Panginoon mo. At salamat sa Panginoon. Natauhan na siya, naumpog na siya. At sabi niya, hindi nga pala ito Panginoon ko, bakit ito ang sinusunod ko? Kaya na-realize niya na meron siyang Panginoon tagapagligtas, kaya siya nandito ngayon. Yun yung dapat, pag naunawaan mo yung pagiging Panginoon ng Panginoon sa buhay mo, dapat siyang susundin mo. Kaya nga kung napakinggan mo yung preaching ni Jeder nung nakaraang Sunday night, kung sino yung bida sa'yo, yun yung susundin mo. And Christ must be the Lord of our life. Siya dapat yung bida sa buhay natin. At siya yung bida sa buhay natin. Siya dapat ang nasusunod sa buhay natin. Hindi misis mo. Hindi mister mo. Hindi anak mo. Hindi kapitbahay mo. Hindi yung maraming pera sa loob ng tahanan nyo. Ang dapat nating sundin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. He must be your Lord. Huh? Christ is David's Lord. The Lord of David. Sino ba si David? We have the same Lord. Amen. Yung tinawag niyang Jehovah, yun din yung nagpakilala sa ating Jehovah. Yun ang Panginoong Jesucristo. Na marami pang tao, maging pang mga Pilipino, hindi nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Akala nila, sinasabi nila, kami yung mga Jehovah's Witnesses. Hindi nga sila pinanganak ng kapanahunan ni Jehovah tapos naging witnesses. Ito, pero yung nagsasabi ngayon, yung sumulat netong talata na ito, nagpapatotoo sa atin, He is the Lord. The Lord said unto my Lord. Si David na nagpapatotoo na siya yung Jehovah.
At tayo ay naniniwala kay David na yung Diyos ni David ay the same na Diyos natin ngayon. At siya ang dapat masunod sa buhay natin. He must be our Lord. Not only our Savior, but our Lord. Dapat siya ang masaya sa buhay natin. Hindi tayo lang ang laging masaya. Masaya tayo tuwing tayo'y nalalasing kasi gusto natin tayo lang ang masaya. Masaya tayo tuwing nakahawak tayo ng cellphone dahil masaya tayong nag-ML. Masaya tayong nagtitiktok, pero si Jehovah hindi masaya dyan. Pwede ka namang mag-tiktok na masaya ang Diyos eh. Di ba, Teya? At least fellowship yun ng mga anak ng Diyos. Walang halong kasalanan doon. Maliban na lang kung kung isip niyang, ngayon lang ito. Namimiss ko na ito, matagal na. May mga pagano pa eh. Okay. Mamaya ipapanood ko po. Papakita ko dito sa malaking screen. Pero for your eyes only ha. Ha? Ay, kasama doon. Kasama na yung mga Sunday school teachers. Kala ko, si Teya lang magaling mag-ano eh. Kahit pala si Teacher May, magaling din mag-TikTok. Grabing kembit yan. Hindi niya alam, nandun sa likod yung camera eh. Hindi niya alam, nandun sa likod niya yung camera, sabi niya. Mamaya makikita niyo yun. Ha? Pwede namang maging masaya. Ha? Na masaya rin ang Panginoon sa atin. Amen. Pagkasiyahan, kasiyahan. Huwag lang haluan ng kasalanan. Amen. Pag oras ng trabaho, trabaho. Amen. Pag oras ng kain, kain. Pero yung sakto lang. Wag yun. Kasi yung gluttony is kasalanan din. Yeah. Yung gluttony ay kasalanan din. Ibig sabihin, yung busog ka na pero gusto mo pang kumain, kasalanan na yun. O, hindi pastor, hindi talaga ako nabubusog. Kasalanan nga yun yung hindi ka nakakaramdam ng busog. Alam mo kung bakit ka hindi nakakaramdam ng busog? Kasi may nakikita ka pang pagkain. Tingnan mo, pag nasanay kang maraming kinakain, kahit konti na lang ang pagkain, hindi ka na nakakapag-isip. Hindi mo maiisip, hindi mo lang mabilang, ilan ba kaming kakain dito? Bibilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5. Wala ka nang isip na ganun. Iniisip mo, ay yun, malaki yun, sa akin yun. Taking advantage na. Bakit nasanay kang kumain ng marami? Pero kung nag-iisip, mag-iisip-isip lang, maisip lang. Ang tawag dyan ay table manners. Ang tawag dyan ay, ano nga yung isa? Etiquette. Etiketa. No? Kaya kayong mga kabataan, tinuturo yan eh. Tinuturo yan dito. No? Hindi mo kinakailangang pumasok sa mamahaling eskwelahan bago mo tutunan yan. In fact, marami ako nakitang graduate ng mga prominenteng school pero hindi nila natutunan yung etiquette o table manners. Pero dito, kung mo bata, tinuturuan natin ang tamang manners sa lamesa. Tamang posture sa lamesa. Tapos, kakatandaan na lang natin na wala tayong manners. Nakakalungkot yun. Anong ituturo natin sa ating mga anak? Amen? Hindi ko naalala yung oras Anyways, dalawang bagay lang yan. Christ is the seed of David and Christ is the Lord of David. And He must be
your Lord too. Christ must be our Lord too. Not just our Savior, but our Lord too. Dapat siya Panginoon din natin. Kung siya yung Panginoon natin, dapat siya yung nasusunod sa buhay natin. Hindi yung misis natin. Hindi yung mister natin. Na pag pinigilan ka magsimba, hindi ka na magsisimba. Ha? Hindi yung magulang natin, pag pinigilan kang soul winning, hindi ka na mag-soul winning. Ha? Dapat na maipakilala natin sa kanila yung ating Panginoon at tagapagligtas. Sila ang unahin nating ipakilala. Sila ang una nating puntahan para maipakilala yung ating Panginoon at tagapagligtas. Siya yung Panginoon ni David. Mula sa seed din ni David. Amen. I hope the message is clear. Chumong, nandiyan ka pa ba? No? Dapat siya yung Panginoon. Kayo mga bata, kayo mga nandyan, pag sinabi mong Panginoon, Lord, siya dapat yung may preeminence. Ibig sabihin ng preeminence, siya dapat ang pangunahin sa buhay mo. No? Siya ang dapat nasusunod sa buhay mo, hindi yung gusto mo. Hindi pagka humingi ka na sa nanay mo, humingi ka na sa tatay mo, pag hindi na ibinigay sa'yo, patampo-tampo ka na. Pag hindi ka lang nabigyan ng load, patampo-tampo ka na sa magulang mo. Pag hindi ka lang napahiram ng cellphone, patampo-tampo ka na sa magulang mo. Wag niyo sabihin sa akin yang patampo-tampo kayo sa magulang niyo. Pag nakita kayong patampo-tampo, nagme-make face kayo sa magulang niyo dahil hindi kayo napagustuhan, ilalabas ko dyan yung rod of correction ko. At tatamaan kayo ng rod mula sa akin. Amen. Kayo mga bata na nandyan, mga juniors ang kausap ko. Kaya tanggapin nyo na, kung hindi mo patiyak na pupunta ka sa langit, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi pwede maghiwala yon. Panginoon, ibig sabihin siya ang susundin mo sa buhay mo. At yung Panginoon na yan, nagbabawal sa iyo ng mga pangit na ugali. Yung hindi masuwayin, pagiging masuwayin mo sa magulang mo, ay ipinagbabawal yan ng Diyos sa iyo na gawin mo. Ang command lang sa iyo, anak, sumunod ka sa iyong magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. Ano ang promise ng Diyos sa iyo? Mahabang buhay. Pero kung gusto mong mamatay ng maaga, sige, sumuway ka sa magulang mo. Go ahead. Go ahead. Amen, juniors. Kayo kausap ko. May sagot po sila? Wala silang new sounds. Kung sumagot kayo ng amen, salamat, pero hindi ko kayo naintindihan. Pero very good kung kayo ay sumasang-ayon sa sinasabi ko. Amen. So I hope the message is clear. It must be clear. Amen. It must be clear in our mind that our Savior, Christ, our Savior, our Lord, is the seed of David. And He is the Lord of David. And He must be our Lord too. Amen. 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 Accept Him now as your Lord and personal Savior before it's too late. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon mo, tanggapin mo na siya ngayon bago mahuli ang lahat. Amen. Alright, tayo pong lahat tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral. Hahayag ng inyong mga banal salita. Thank you so much, O God, for your word, for the message. I pray na patuloy pong palaguin sa puso at sa isipan ng bawat isa po sa amin. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.